Paano maligtas sa kasalanan? Ang ibig sabihin ng kaligtasan sa kasalanan ay ang biglaang pagkaalis ng isang tao sa buhay na nagkakasala patungo sa buhay na banal na hindi na gumagawa ng anumang kasalanan na alam niyang kasalanan. Ang pangyayaring ito ang pinakadakilang milagro na magagawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo na namatay at nabuhay na maguli para sa kaligtasan ng mga tao sa kasalanan. Wala pong sino mang tao na kayang maging banal sa kanyang sariling kaparaanan. Sa Roma chapter 3 verse 23 ay ating mababasa, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Tama po ba na ituro ng mga mangangaral na imposible daw ang maging banal dito sa lupa? Sinasabi mismo ng Diyos sa Mateo chapter 15 verse 9, datapat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Ano ang isa sa pinakamalalang itinuturo ng mga bulag na mangangaral? Ang isa po sa pinakamalalang katuruan ngayon ay ang katuruan na kahit Kristiyano daw ay nagkakasala pa rin daw. Hindi po iyan ang itinuturo ng Panginoong Hesus. Sabi po ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 5 verse 48, "Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect." Yan po ang sinasabi ng Diyos. Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Sabi ng ilang mga tao, nobody is perfect. Pero sabi ng Diyos sa Matthew chapter 5 verse 48, "Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect." Ugaliin po nating magbasa ng Biblia araw-araw. Huwag po tayong magpadaya sa mga bulaang propeta. Sa Awit chapter 119 verse 11 ay sinasabi po, "Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo." At sa Juan chapter 8 verse 11 ay sinasabi ng Panginoong Hesus, "Ako man ay hindi rin hahatol sa iyo. Humayo ka ng iyong lakad, mula ngayoy huwag ka nang magkasala." Naunawaan mo ba yan, kaibigan? Hindi po iuutos ni Kristo na huwag ka nang magkasala kung ito ay imposible. Uulitin ko po, hindi po iuutos ni Kristo na huwag ka nang magkasala kung ito ay imposible. Sa Juan chapter 8 verse 11 ay iniuutos ng Panginoong Hesus, "Humayo ka ng iyong lakad, mula ngayoy huwag ka nang magkasala." Dahil sa Diyos, posible po ang mabuhay dito sa lupa na hindi na gumagawa ng anumang kasalanan na alam mong kasalanan. Nagkakamali pa rin tayo, pero
ang pagkakamali at ang kasalanan ay magkaiba. Uulitin ko po, ang pagkakamali at ang kasalanan ay magkaiba. Paano po maligtas sa kasalanan? Kinakailangang magsisi ng tunay. Sa ikalawang Korinto chapter 5 verse 17 ay nahahayag, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Minamahal, ang taong tunay na nagsisi ng kanyang mga kasalanan sa pangalan ng Panginoong Hesus ay isa ng bagong nilalang. Ibig pong sabihin, hindi na siya gumagawa ng anumang kasalanan na alam niyang kasalanan. Iba na rin ang kanyang interes. Ibang mga kaibigan. Ano nga po ba kasi ang kahulugan ng tunay na pagsisisi sa pangalan ni Jesus? Ang tunay na pagsisisi sa pangalan ni Kristo ay ang mataimtim, tunay at mapagpakumbabang desisyon na ikaw ay hindi na gagawa ng anumang kasalanan at ikaw na ay magpapasimulang susunod sa lahat ng alam mong mga utos ni Jesus. Ang pagsisisi ay isang desisyon. Isang dakilang desisyon. Kapag totoo ang pagsisisi ng isang tao at ito ay kanyang ginawa sa pamamagitan ng buhay na pananampalataya sa Panginoong Hesus, na namatay at nabuhay muli para sa kaligtasan ng tao, ang taong nagsisi ay patatawarin ng Diyos at hindi lang patatawarin, kundi bibigyan ng bagong puso na hindi suwail, kundi masunurin sa Panginoon. Nasusulat sa unang Juan, chapter 1 verse 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Malinaw po ang sinasabi sa bersikulong iyan. Tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ibig pong sabihin, kung ikaw ay nagsisi na sa iyong mga kasalanan sa pangalan ni Kristo, ikaw ay hindi lang patatawarin, kundi bibigyan ka ng Diyos ng bagong buhay na banal, malinis, at masunurin sa lahat ng alam mong mga utos ni Kristo. At ito ay hindi sapilitan, kundi ikaw ay nagagalak na sumunod sa Diyos sapagkat ang iyong puso na dati ay matigas at rebelde ay pinalitan ng Diyos ng pusong laman na malambot. Ang kaligtasan sa kasalanan ay posible sa Diyos. Wala pong imposible sa Diyos. Pero paano maliligtas ang isang tao kung ayaw niyang maniwala sa magagawa ng Diyos? Ang kaligtasan ay kailangang piliin ng isang tao. Salamat sa Panginoon na ikaw, kaibigan, ay nakikinig sa mensaheng ito. Ipagpatuloy mo yan.
May lubos ka bang tiwala sa Diyos, kaibigan? Sa Awit chapter 1, verses 1 to 3, ay ito ang ating mababasa. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi malalanta, at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Awit chapter 1 verses 1 to 3.